Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Pinoy Showbiz posted 1 hour ago. Title, From Unsafe to Safe. Ano ba talaga? Romualdez and Escudero excluded from Blue Ribbon Committee charges. Lacson. Ano ba ito? Laban bawi. Kanina lang may nabasa akong post na sinasabi ni Senator Lacson na kasama si Martin Romualdez sa irerekomendang masampahan ng kaso sa Blue Ribbon Committee report. Tapos, ito na naman. Okay, basahin ko lang ang post ha. The Senate Blue Ribbon Committee, a powerful Senate panel that investigates alleged corruption, has been proving irregularities and alleged kickbacks in government flood control projects. In that investigation, they have looked at how billions in public funds meant for infrastructure were supposedly misused or siphoned off. Recently, Blue Ribbon Committee Chairman Senator Ping Lacson said that two prominent former congressional leaders, Senator Chis Escudero and Leyte Representative Martin Romualdez, will not be included in the list of officials who are recommended to face criminal or administrative charges in the committee's report on this flood control corruption investigation. Ayan. So, yan ang caption, no? Corruption shield, Martin and Chis excluded from BRC charges. Paiba-iba eh. Yung mga una niyang statement, sabi niya hindi na daw pwedeng alisin yung pangalan ng mga senador na nandun. Ibig sabihin, Escudero, Villanueva, Jinggoy. Hindi daw pwedeng alisin. I don't know kung ano ba talagang totoo. Aalisin o hindi. Ito, sinearch ko sa Google kung totoo ba na sinabi ni Senator Lacson na hindi na isasama si Martin Romualdez at saka Chis Escudero. Ito ang sagot ng Google, oh. Based on reports from early February 2026. O ngayon, February pa mo lang ngayon. Senator Ping Lacson, as chair of BRC, announced that former House Speaker Martin Romualdez and Senator Chis Escudero were excluded from the list of officials recommended to face immediate criminal and administrative charges regarding the Floodgate scandal. Here are key details regarding this development. Reason for exclusion. Lacson stated that Romualdez and Escudero were not considered primary actors from anomalous flood control projects, citing lack of direct corroborative evidence. Status of charges. While the BRC draft report recommended charges against other senators, Estrada, Villanueva, Romualdez and Escudero are not in that specific imminent group, though they are subject to further investigation. Evidence issues. Lacson noted that accusers in the case, such as Orly Gutesa, who implicated Romualdez, did not provide sufficient, consistent evidence. Okay. Lacson denied accusations that he was protecting certain allies, insisting that the exclusion was based on the evidence failing to reach the Department of Justice threshold for prosecution at that time. Background. The investigation centers on alleged multi-billion peso irregularities. Despite their exclusion from the immediate BRC charges, it was noted that Romualdez was facing a separate plunder complaint filed by the Independent Committee for Infrastructure before the Ombudsman in late 2025. Paiba-iba eh. Ang ICI, sinampahan. Kaso si Romualdez. Si DPWH Dizon, sinampahan nila ng reklamo sa Ombudsman. Mas mabuti pa yung ICI at saka DPWH. Dito naman kay Lacson,
Walang direct evidence. Bakit walang direct evidence? Alam na. Anyway, yung alam na, kanya-kanyang speculation na lang yun. Hindi mo maiwasan yung public perception ng publiko na may pinoproteksyonan. Kaya ulitin ko, may mga PME graduates, mga retired generals na nagtatanong, nasaan na yung dating hinahangan namin na Senator Ping Lacson na man of steel, walang kinakatakutan, talagang lumalaban, basta korupsyon ang pinag-usapan, hindi siya, basta ako, isa rin ako na humahanga dito kay Senator Lacson noon. Medyo nag-iba lang ngayon. Inabsueldo na niya na ang Pangulo. Matagal niya nang inabsueldo ang Pangulo eh. Wala daw kinalaman ang Pangulo. Noon pa, nung malala nyo, nagsalita si Saldico na inakusahan ni Saldico si Pangulong Marcos na nag-utos magsingit ng 100 billion sa 2025 budget. Naglabas siya ng resibo. Pinag-aralan ni Senator Lacson yung resibo. Totoo nga, nagpasingit. May 100 billion singit. Kaya lang, right on that moment, nagsalita si Lacson, walang natanggap na kickback ang Pangulo. Wow naman! Walang natanggap. Sabi niya, mabait ang Pangulo. Nakikita ko ang sarili ko sa kanya. Problema lang, inaabuso siya ng mga nakapalibot sa kanya. Ganon ang tingin niya sa Pangulo eh. Mabait daw. Yes, mabait kung mabait. Kaya lang, hindi rason yung pagiging mabait mo para hindi ka managot under the principle of command responsibility. Mismo na si Associate former Justice Antonio Carpio. The President is liable for signing the 2025 national budget. Dahil mismo si Congressman Toby Chanco handa siyang tumistigo na alam ng Pangulo ang ginagawa ni na Martin Romualdez at Saldico sa budget. Kaya lang hindi niya napigilan, pinirmahan pa rin niya. So that's complicity, sabi ni Pinky Wave sa interview kay anyway, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito ay pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Si Kuya ang natagaan og gero. Nani ang iyang atupan. Karon man nagyod sa pag-atop o nindot nagyod nga tan-awon kay nakaatop naman ang yero nga gihatag. Salamat sa Ginoo ug sa sponsor sa ani nga singa. Tungod ani hinabang nga singa nakaatop na gyud ko nga. Na sige kay mangisag budget pang atop. Karon nga lain ang sponsor, salamat kaayo og unta mataga napay matabangan nga uban. Kay tagan gyud ang nanginahanglan pud sa amo address sa among barangay. Oo, so ang natabangan diri sa nakino nga kuan, so halos na 40 ka balay. Dagan-dagan na gyud mo. Dagan-dagan na. So dagan pa karon ang nanginahanglan.
Daghan pa gyud kay lisod kayong panahon na nagdawat ko na gyud sa pagkaon gyud. Taman ras pagkaon. Sa pagkaon. So salamat kayo. Salamat po.